mag-HRM ako, mag-corporate job ako. Specifically daw, ba't hindi mo i-try magbangko? So, kung magbabangko ako, anong connect nun sa course ko? Kasi I am very traditional. Lagi kong naiisip na kung ano yung course mo nung college ka, dapat related dun sa job mo. Ako kasi, nung college pa lang, familiar na sa akin yung insurance. Kasi yung course ko is BS Applied Mathematics, major in actuarial math. Wow! So, yun. Di ba? Medyo nakakadugo ng What I did is mag-apply sa mga life insurance companies. Kaya lang, doon ko na-realize na kasi nung una, medyo malakas yung loob ko kasi medyo kakaiba yung course namin. Di ba? Parang may demand. Alam ko may demand, pero maybe some of them nagtataka sila na bakit naging Mr. and Mrs. Insurance yung brand natin. oo. Kumbaga, pwede namang June and Jen Lubusta lang. Yes. Di ba? Pwede namang individual persons lang ang Yes. Bakit kailangan pa natin gumawa ng sarili nating branding? Ano ba yung goal natin for this podcast? It's just simply, we want to add value to our viewers. Yes. And to our Existing clients, no? Na sana mas mapadali namin yung buhay nyo at sana mag-enjoy kayo. Para lang tayong, alam nyo, habang naglalaba kayo, habang naghuhugas kayo ng pinggan, makinig kayo dito sa podcast na to. Kasi papagaanin natin yung pag-uusap. Yes. Diba? Para kumbaga hindi tayo more on the serious side. Yes. 'Di ba? Hindi yung masyadong technicals yung pag-uusapan. So at least ma-enjoy nyo lang yung about life, insurance, finances. So technically, wala siyang living benefit kapag walang nangyari. Yes. So doon papasok yung contractors or risk insurance. So kasama siya doon. Hi everyone! Welcome to the first ever episode of Mr. and Mrs. Insurance Podcast. I'm Jen Lubusta, And I'm June Lubusta. and we are your Mr. and Mrs. Insurance. Yan! So finally, I'm so happy, Oo nga. June! Natupad na din ang ating matagal na pinaplano to do this podcast. Ilang years na nga ba natin pinaplano? Siyempre, mga 1 or 2 years. Mga 1 or 2 years na, no? Simula Yes. nung, actually, parang pumasok yung idea ng podcast simula nung nag-pandemic. Yes. Kasi di ba nung nag-pandemic, dun naging uso yung podcast. So, trinay natin. Yeah. Tinatry natin internally, pero medyo mahiyain pa tayo ng mga time na yon. And due to the demand talaga, madaming clients na nagre-request na, June, Jen, please do this podcast kasi may mga times na hindi sila maka-attend. Kung nagsiset tayo ng appointment with them, just do the podcast para at least pag gusto namin balikan yung mga videos, kung wala kaming ginagawa, may mapapanood kami. At the same time, merong isang client talaga na napaisip kami ni June, okay, sige, this is it, finally. So, kwento mo yun, June. Oo. Tama yun. May isa kaming client na sinabi niya, June, alam mo, before ka namin makausap and your wife, si Jen, before namin kayo makausap, napaka-komplikado ng mga bagay-bagay. Yeah. Lalo na about insurance Yes. and some other financial terms. Kasi syempre, hindi namin forte yun. Kumbaga, more on business kami. So, simula nung nakausap namin kayo, parang kumbaga na-simplify nyo in layman's term yung mga terms na parang jargon or yung parang ang hirap intindihin. So, sabi niya sa akin, tandang-tanda ko yun, June, bakit hindi nyo itry mag-podcast? Yeah. Para at least mas marami kayong ma-reach. Yes. 'Di ba? Hindi lang hindi lang face-to-face, pati yung virtual world ma-reach mo rin. Yes. And sakto din yung kanyang daughter-in-law nagpa-podcast na din. Kaya, kumbaga, ako naniniwala ako na merong rason ang lahat and this is the perfect timing for us to do this. Kasi, nadala niyo tayo to the perfect team. Shout out to our podcast team, the Yeah, Get oo. Viral Media. Yan. Hello. And also to our support team. Yan, nandyan si Jan, And si Nuj. Ayan.
Yan. So, now, no, June, before anything else, para lang din kilala tayo ng ating mga viewers, no? Okay lang ba mag-introduce muna tayo sa kanila? Ipakilala natin yung sarili natin sa kanila. Oo. Oo, tama naman. Kasi, syempre, sino ba tong mga taong nandito sa harap nila ngayon? Okay. So, at least para may idea sila all about us. So, umpisahan muna, Mrs. Insurance. Hi everyone, my name is Jen Lubusta. So I've been with the financial industry for 11 years. So 3 years po ako nasa bangko and ongoing 8 dito sa insurance industry. But before ako mapunta sa insurance industry, ang dami ko nang napagdaanan ng mga trabaho. Like I started as a barista because ang course ko po ay BS HRM sa CEU Makati. So, nag-start ako as barista. Hindi pa nga ako graduate noon, na naalala ko noon June, part-time ako noon because I really have to look for a part-time job. Yes, oo. Naalala ko nga yun. Kasi nung college ako, doon namatay yung mama ko. So, wala akong choice to really look for a job. So, nag-part-time ako as barista. And then, after 3 years, merong kumuha sa akin, mag-call center daw ako. So, nag-BPO employee ako for 1 month. Hindi ko kinaya, June. Oo. Kasi Alam mo kala mo, yan. kakayanin mo dahil Sanay lagi kang tayong puyat. puyatan, di ba? Yes. Sanay tayong puyat, pero ang ending, nahilo. Hindi pala kinaya. At the same time, English. Di ba? Puyat ka na nga, tapos English pa. Mag-English ka pa. So, after 1 month, no, pinanindigan natin yung pagiging HRM graduate ko. So, nag-apply ako sa isang fast food chain na restaurant, no. Nag-apply ako as manager. So, I believe 9 months ako nandoon. And dumating yung time na umiiyak ako kay June kasi sabi ko sa kanya, June, parang hindi ko kaya kasi sobrang physically napagod ako doon, emotionally, spiritually, sobrang napagod ako by that time. So, that's the time that June suggested na bakit hindi mo itry mag-corporate job. So, sabi ko, naalala ko noon, ang tanong ko sa kanya, HRM ako, mag-corporate job ako. Specifically daw, ba't hindi mo itry magbangko? So, kung magbabangko ako, anong connect noon sa course ko? Kasi I am very traditional. Lagi kong naiisip na kung ano yung course mo nung college ka, dapat related dun sa job mo. Kaya sabi ko, ang laki na kagad nung question ko sa sarili ko kung kakayanin ko ba. And I don't know kung June ko naaalala mo, isa sa mga sinabi mo nun sa akin, lahat naman ng trabaho na pag-aaralan. Yes, correct. Kaya, Tanda ko yun. Kasi yun yung motto natin sa trabaho natin at sa buhay natin, di ba? Yes. Yun yung pinakatumatak sa akin. Kaya lumakas yung loob ko. So, I decided to push through sa banking industry. And I'm so happy. Kasi first time ko din na feel na, okay, sa corporate pala, okay, coming from food industry na as in pisikalan talaga doon. Sa bangko, nakaupo ako, nagtatrabaho, pero nakakapagod din. Siyempre, yung utak mo yung talagang gumagana ng gumagana, no? So, ayun, nagbangko ako. And then, may mga pangarap tayo eh. Naalala mo, Correct. boyfriend and girlfriend tayo that time eh. So, sabi ko, bakit gusto kong, may pangarap tayong bumili ng kotse. Yes. 'Di ba? Kasi naalala ko yung office natin sa Ayala. And then, uwi tayo sa Taguig. Ako sa Taguig, ikaw sa Bikutan. 'Di ba? So, yung biyahe natin noon, kailangan natin mag-allot lagi ng minimum 3 hours para umuwi. So, that's the time na nangarap tayo na bumili tayo ng sarili nating sasakyan. Di ba, alala mo yun? Natatandaan ko yan. Tapos naalala ko nga, nag-compute tayo nung sahod natin. Yes, kinumbay natin yung Kinumbay sahod natin yung sahod natin para dun sa down payment. sa down payment. Tapos, Pero ang down payment, kailangan ilo-loan natin. oo, tama. Ilo-loan natin para makapag-loan tayo ng kotse. Ng kotse. So, for the sake lang na makabili kami ng sasakyan kasi sobrang frustrated na kami mag-commute talaga. Actually, yung trabaho, kayang-kaya eh. Oo, wala na. Sobrang dali naman ng trabaho kung tutuusin. Oo. Ang nakakapagod talaga yung biyahe. Yung biyahe. Kaya din payat tayo nun eh. Oo, correct. Kasi imagine mo, from anong street nga yun? From Paseo de Rojas.
Yes, yung sa malapit sa Makati Med. Yes, magla-time out ako, 5:29, naka-ready na yung time out ko. Kailangan 5:30, nakatayo na ako para makatakbo. 'Di ba? Nandun ka na, nag-aantay ka na sa akin kasi yung Oo. out mo that time was 5 5 p.m. p.m. Tapos manggagaling pa ako sa may RCBC Tower. Yes. Sa may Salcedo Street nga ba 'yon? Oo, kaya pala payat tayo ngayon ko lang O kasi na-realize, no? mahina sa atin yung 10K yung steps. 10K steps. So mga 3 kilometers madali lang natin Yeah. makuha. So I know madami nakaka-relate, no, sa mga commuter. Sobrang salute to all of you. Sobrang hirap talaga mag-commute lalo na dito sa bansa natin. And hindi lang natatapos yun. Tumakbo ka na nga kasi every second counts eh. Mm. Tumakbo ka na nga papunta dun sa Walter Mart, 'di ba? Alam mo, sa Walter Mart tayo pipila. Minsan sa Walter Mart, minsan sa Ayala. Ano nga yung tawag dun sa parking lot dun sa Ayala dati? Yung Park Square. Park Square. Pagdating doon, mahaba na agad yung pila. Oo. So, ang ending, pipila tayo around minimum 2 hours. 2 hours para lang makasakay sa UV. Para makasakay sa UV na ang FTI. Diba? Sobrang haba ng pila ng UV ng FTI by that time. Kaya pagdating sa bahay talagang latang-lata, pagod na pagod. And we have to wake up 5 a.m. Tapos another cycle ulit. So, going back, no? So, after my journey as a banker, meron akong na-encounter nga, namatay yung mama ko. So, may isang umattend nung burol. May nagtanong sa akin about, Jen, may insurance ba yung mama mo? Mm-mm. So, sabi ko, ano po yung insurance? So, dun yung first encounter mo. Ng word ng insurance. Okay. Hindi niya na-explain sa akin, basta sinabi niya lang, walang insurance si mama mo, sayang naman. Ayun, nung nasa bangko ako, doon ka na-gets na merong isa kasi, si Ate Eileen, nagpo-post about insurance. In-explain niya doon what life insurance is. Na kapag may nangyari doon sa kumuha ng insurance, may makukuha yung pamilya. Okay. Doon ko na-gets yung ibig sabihin ng insurance, ng life insurance. Sabi ko, napaisip ako na, alam mo, sure ako kung meron lang nagtiyaga na mag-explain nito or lumapit sa nanay ko to share about what life insurance is, kukuha yun eh. Because I'm an only child. 'Di ba? So, sino ba namang nanay yung hindi gustong makapagbigay ng magandang kinabukasan para sa anak? So, nung na-explain niya what life insurance is, at the same time, nakikita ko yung mga posts ni Ate Eileen. Si Ate Eileen is my churchmate. Nakikita ko, nagta-travel siya madalas June. International. And then, sabi niya, nakita ko sa post niya na all expense paid trip. Diba? Samantalang tayo, diba, June? So, tandang-tanda ko pa 1 year preparation. Backpacker. Yes. Tapos, after 1 year, meron pang post-effect na 2 months. Yes. Ibig sabihin, yung 2 months na yun, wala tayong karapatan kumain sa labas. Yes. Kasi may utang pa dun sa travel natin. Super tipid na travel. Parang bilang millennial, nainganyo ako na sabi ko parang gusto ko yung ginagawa ni Ate Eileen. Una, she's sharing about life insurance. At the same time, nakakapag-travel siya, parang part ng incentive nila. So, I asked her, sabi ko, Ate Eileen, paano ba maging financial advisor? Tapos, nag-reply siya, sabi niya, talaga Jen, interested ka pala, sige, let's talk. Doon nag-start. So, naging financial advisor ako, and now, yun nga, 8 years na ako dito sa insurance industry. I think very relatable yan sa mga employees. Ako naman, by the way, my name is Ricardo Lubusta III. You can call me June. So, graduate naman ako ng PUP Taguig. Mm-hmm. So, ang course ko naman, so kung si Jen na naging aware siya sa insurance siguro several years ago lang, ako kasi nung college pa lang, familiar na sa akin yung insurance. Kasi yung course ko is BS Applied Mathematics, major in Actuarial Math. Wow! So, yun. 'Di ba? Medyo nakakadugo ng pero nose bleeding. Ganito ko lang siya i-explain. So, actually, yung course ko, ang main purpose kasi talaga ng course ko is to compute
kumbaga, kami yung backbone ng sinasabi, backbone ng insurance, ng life insurance to be exact. So ano bang ginagawa ng actuary ang magiging name ng work namin after. So pag naging actuary ka, ang gagawin mo is ikaw yung in charge sa pricing ng plans. Okay. At the same time, yung future valuation ng company. Kung hanggang kailan ba to tatagal. So kunyari, ito yung premium or ito yung binabayaran ng mga clients mo. Hanggang kailan siya tatagal kung yung kumpanya, kung ito lang yung sinisingil mo. So yon, ganun siya. Okay. So kagaya ni Jen, working student din ako. Yeah. So nag-start ako sa church namin. Tapos at the same time, nung fourth year college ako, pumasok na ako sa accounting. Actually, sa isang travel agency, pinasok ako as, kumbaga, parang OJT na may bayad. So, yun. Wow. Swerte mo namang OJT, may bayad ka. Oo nga eh. Kaya nung nag-OJT talaga ako, yun na rin yung in-OJT ko. Kumbaga, kasi kailangan ko supportahan yung sarili ko nung time na yun. So, after college, so kung si Jen is 11 years na sa financial industry at 8 years sa insurance. Ako kasi, 13 years na ako sa insurance industry. So, pagka-graduate ko pa lang, yun nga, kasi yung course ko is about insurance talaga. Yeah. So, what I did is mag-apply sa mga life insurance companies. Kaya lang, doon ko na-realize na, kasi nung una, medyo malakas yung loob ko kasi medyo kakaiba yung course namin. 'Di ba? Parang may demand. Alam ko may demand, pero kasi nga kakaiba yung course eh. Pero nung nakagraduate na ako, reality strikes talaga. Hinahanap nila is may experience. 'Di ba? So saan ka naman makakapasok sa isang company, nakaka-graduate mo lang tapos hahanapan ka ng experience. 'Di ba? Na related dun sa gusto mong pasukan. So Only in the Philippines. Oo, ganun talaga. So, yun. So, tandang-tanda ko pa, yung tumanggap sa akin, isang insurance company siya na may life and non-life na insurance. Tapos, through agency ako na-hire. So, hindi ako direct hired. So, underwriter ako. Pag sinabing underwriter, ito yung mga nag-approve ng applications. Pero ako, underwriter yung sense ko, pero ako yung nagpe-prepare ng mga documents, ng policies. So, after a month, may nag-offer sa akin, may tumawag sa akin na, June, for full-time position to. So, proby ka kaagad. Hindi ka kailangan dumating dumaan sa agency. So, lumipat ako. Walang dalawang isip, lumipat ako. Ngayon, hindi ko pa alam kasi nung time na yun kung ano yung pagkakaiba ng life at non-life insurance. Yeah. So, basta ako, mai-apply ko yung ginagawa ko or yung work, yung pinag-aralan ko, yun yung aim ko. So, I think most of the fresh grads, ganun yung iniisip. Nung pasok ko dun sa company na yon. Teka, ibang insurance pala ito. So, ayun nga, again, yung nabanggit ni Jan kanina, yung motto ko kasi sa life is, lahat naman ng trabaho na pag-aaralan, walang pumasok dyan na magaling ka agad. So, tumagal ako dun sa company na yon ng 4.5 years. Tapos, after 4.5 years, lumipat ako sa kalaban na company. Okay. Kasi may offer na managerial position. Pero, tanda ko yon kasi sa Makati yung first work ko. Ngayon, yung second work, yung offer na yon sa Ortigas. Natandaan ko yon. Isa ako pala sa mga mandirigma ng Bikutan. So, shout out sa mga mandirigma ng Bikutan. Ano ibig sabihin ng mandirigma ng Bikutan? Kung familiar kayo with yung transportation sa Bikutan, so nandun yun, papasok ng SLEX, nandun yung sakayan ng bus. So, tuwing umaga, alam ko nagde-trending to before eh. Tuwing umaga, kailangan mo makipagsiksikan. Yeah. Alam mo, na yung talagang tulakan. Yung pagpasok mo pa lang, para ka ng bagong ligo.
kasi pinagpapawisan ka. Oo. Ang worst case is kailangan mong dumaan ng bintana ng bus para makasakay. Grabe. So, naalala ko yun, manager nga ako in the position, pero yung na-experience ko, parang hindi pang manager. 'Di ba? Kasi wala pa tayong kotse noon, 'di ba? Tapos mag-boyfriend girlfriend pa lang tayo. So, yun yung naranasan ko nung time na yun. Yeah. So, after that, yun nga, nag-try naman din ako ng panggabi. So, Okay. kasi nga, gaya ng pinag-usapan natin kanina, Puyat mahilig naman tayo sa, lagi. sa puyatan. So, sabi ko, nocturnal naman ako, kaya ko yan. So, insurance pa rin yung pinasukan ko. Okay. Pero this time, multinational company siya. So, ang clients namin is nasa US. Okay. So, baliktad talaga yung oras. So, naalala ko, pumasok ka na sa life insurance company na kung nasaan ka ngayon. Oo. Tapos ako, nandun ako to support you lang. Yes. Pero, nagpa-license na rin ako sa non-life. Kasi ang aim natin nun, ikaw yung magfo-focus sa life, ako yung sa non-life. Yes. 'Di ba? So, pero eventually, dahil medyo nabudol din tayo ni or na-convince din tayo ni Ate Eileen. Oo. So, nagpa-code na rin ako, nagpa-license na rin ako sa life. So, ayun yung kung bakit ako napunta ngayon sa life insurance industry. So, grabe, no? Nakakatuwa. Parang Parang kailan lang, happy di ba? na nabalikan natin yung story na yon. Maybe some of them nagtataka sila na bakit naging Mr. and Mrs. Insurance yung brand natin. Oo. Kumbaga, pwede namang June and Jen Lubusta lang. Yes. 'Di ba? Pwede namang individual persons lang ang Yes. Bakit kailangan pa natin gumawa ng sarili nating branding? Mhm. So, out of 'di ba sa Philippines kasi marami na talagang financial advisors. Yeah. I-combine mo lahat-lahat, siguro more than or almost 500,000, kung di ba? Or less, mga Less, ganyan. oo. Less siguro. Or mga 200,000. Of marami ata yung 500. So, mga 200,000. Yeah. Yung financial advisors sa Philippines. Yes. So, ano naman yung, kumbaga, tayo, paano tayo magiging unique sa kanila? Yeah. So, doon pumasok yung idea ng Mr. and Mrs. Insurance. Para at least, tama, di ba? Para at least kapag sinabing insurance or finances, Oo. ang una nilang matatandaan is yung name namin, Yeah. June and Jen Lubusta. Sila June yan, sila Jen yan. Yeah. So, tama ba? Kumbaga kinumbine na natin because both of us, our expertise is life insurance. At the same time, your expertise is non-life. Yes. So, yun siya. So, kaya instead of pag may kausap kaming kliyente na ang pinag-uusapan lang is life tapos may need siya about non-life, ba't pa tayo maghanap ng iba pa? Ito na, para at least hindi na hassle sa part ng client natin. Iisang tao na lang yung, or kumbaga kami na lang mag-asawa yung kausap ng kliyente. Kasi yun yung request nila. Diba? So, kumbaga, it's para sa clients natin. Talaga. Yes, it's all for the It's all for clients. the clients, hindi yung personal natin. Kasi, Oo. kumbaga, tayo kasi, ang gusto natin na binibigay nating service sa mga clients natin, yung all-out service. All out. Kung kapag ka may inquiry sila, kung kailangan mo magpa-license sa ganito or mag-study ng ganito, ganun yung ginagawa natin. Kaya, yun nga, at least para kapag ka merong iniisip si client or may gumugulo sa isip niya regarding sa life insurance, non-life insurance, or finances, tayo agad yung papasok sa Yeah. isip nila na parang kumbaga kaya natin silang mabigyan ng kaliwanagan Yeah. or solution dun sa One-stop shop solution. one-stop shop solution. Yun yung tamang term. Yeah. Yun, ang nakakatuwa dun, June, dito sa industry natin, no? Yung trust. Kasi currently, we have, kung estimate ko, we have more than 500 plus clients and counting. Mm-mm. And, grabe, sobrang overwhelming, no? And we are grateful for the trust na binigay sa amin ng mga clients namin. Ang pinaka natutunan ko din dito sa industry, madaming magagandang produkto. Yes. Madaming mga gandang plans. But, isa sa mga pinaka natatanda kong sinabi ng client, alam mo, Jen,
lahat naman yan kailangan namin. Lahat naman yan, pwede dito sa anak ko, pwede sa asawa ko. Pero bakit kami kumuha sa'yo? It's because ikaw yan. Kayo yan. Diba? So, kaya we truly value the trust of our clients na our goal is hindi lang ngayon, but to become your lifetime partner for life. 'Di ba? Kasi dito pinagkatiwalaan nila tayo with their hard-earned money. Mm-mm. 'Di ba? And their future, the future of their family. Kaya kami, we decided also to go full-time. This is our full-time work. No, wala na kaming ibang mga side hustles. 'Di ba? Dami naming side hustles, no, hindi na namin na-mention, 'di ba? Nung tayo ay mag-boyfriend girlfriend, nagbebenta tayo ng mga bags. Yes. 'Di ba? Nagpapa-load tayo, nagluluto tayo ng leche flan. Dami ng mga side hustle. Naglilinis ka ng kondo. Naglilinis ako ng kondo kasi sayang yung, Oo, yung 500 500 pesos pesos. eh, 'di ba? Ginagrab natin 'yan. Tanda ko June yung bag, no. Balikan lang natin 'yon. Sobrang memorable sa akin 'yon kasi every time nagbo-bonus tayo sa bangko. 'Di ba? Kasi sa bangko kasi we have bonus na every quarter. So instead na bili natin naman kung ano-ano, ang goal natin that time is pumunta ng Divisoria para mag-angkat ng madaming bags. Mm-mm. Tapos yung bags na Magpi-PNR yun, tayo. PNR, 'di ba? Dati may PNR pa. Tapos from Divisoria, sasakay tayo ng Tutuban Station. Tapos yung dala natin bags, as in malaki siya. Oo. Babayaran natin yung slot yung space Oo, kasi malaki masyado. kasi malaki so kailangan masyado. bayaran. So from Tutuban to FTI, you really have to pay for the slot nung bag na dala natin. Tapos ang gagawin natin, ibibenta natin siya sa mga katrabaho natin. So I'm so happy that ngayon, nandito tayo ngayon sa situation natin ngayon. And we have so many clients na nagtatrust sa atin. And not only, we're not considering them as our clients only. They are our partners. At the same time, Yes. some of them became our friends. Di ba? Sila na yung mga friends natin. Nakakatawa. Isa sa mga madami natin experience sa clients natin. Nag-start sila as, boyfriend, girlfriend. Correct. Tapos, nung nagka-baby, so ngayon, sabay-sabay silang lumalaki kasama ng baby natin. Nagiging kumare na natin. Nagiging kumare na kumpare. Tapos, dumadagdag yung babies nila na nagugulat tayo na kinukuha na tayo yung mga ninong. At first time natin na-encounter na ninong at ninang tayo sa Oo. kasal. Correct. Yan yun yung most memorable sa akin. Yes. At isa sa mga clients natin na kumuha na, pwede po ba namin kayong gawing ninong at ninang? Naniniwala kami, bata pa po kayo, ganyan. Pero sobrang laking kasing impact nung na-share mo sa akin about finances na na-i-apply namin at sinishare ko din sa soon-to-be husband ko. Actually, tinanong ko nga siya noon. Sabi ko sa kanya, bakit mo naman kami naisipang gawing ninong at ninang? So, yung client na to is from stranger talaga. Yes. Di ba? Hindi natin siya personally kakilala before. Ni-refer lang nung isa nating client. Ngayon, nung nakausap natin siya mga several times, mga 2 or 3 times ata yun. Nung ika-third time, yung second time kasi parang wala pa siyang jowa noon, di ba? So, nung third time, yun na yung meron na siyang boyfriend. Yes. Tapos, may sinabi daw, hindi niya matandaan or hindi niya nabanggit sa akin kung ano yung exact words na sinabi natin. Pero tumatak daw sa puso niya na parang okay silang maging ninong at ninang. So, nandun level na pala tayo ng relationship sa kanya. Yes. So, yun. Actually, ang kagandahan nga nun, Jen, yung mga clients natin, nagsimula rin na employee, di ba? Yes, isa pa yan. Kasama lang natin, kumbaga, karank lang natin. Tapos ngayon, mga managers na sila, mga Not only that, senior managers na. meron pa tayong mga kliyente na kasamahan natin silang nagtatrabaho before sa bank. Ngayon, meron na siyang business. Oo, correct. Meron na siyang business at isa sa mga mabentang business ngayon. And may family na din siya. And nakakatuwa na from single policy na Naging kinuha multiple niya, na. naging multiple policies na meron na siya ngayon. At the same time, hindi lang siya. Pati yung family niya mismo. Yes. Di ba?
Diba? Ang dami pwede Ang dami. nating Actually, ngayon nga ma-experience. akala ko kasi nung tayo nagsisimula, sino ba yung mga possible nating maging clients, 'di ba? So, ang natandang-tanda ko, hindi tayo nagkaroon kaagad ng clients na kamag-anak, I agree. 'di ba? Kasi medyo kailangan mong patunayan muna yung sarili mo sa kanila. So, ang natutuwa ako kasi yung mga strangers talaga yung sa atin, nagtiwala. So, Yeah. tapos at the same time, from employees at individual clients, ang tina-target na natin or yung kumbaga hindi naman tina-target pero parang ang nagiging labas na natin is family advisor na. Yes. Kasi kumbaga hindi lang individual clients ang ginagawa. Kasi pati family nila Ini-introduce sa atin. ini-introduce sa atin. At the same time, pati yung business nila. Yeah. So, hindi lang family advisor, pati business advisor din. Mhm. 'Di ba? So, may mga clients na rin tayo, mga business owners, Yeah. na gustong magkaroon ng, kumbaga, yung contingency plan para sa business nila. Mhm. At the same time, yung estate planning, 'di ba? So, marami tayong naging experiences ngayon. Experiences. And yun na nga, thank you so much to all our clients for the support, for the trust. And that's why I'm excited to do this podcast. Madami tayong nilook forward, Yeah, no, oo. Jude? Sa mga susunod nating mga episodes, ang mga plano natin dyan is, number one, syempre, to share with you what life insurance is. Not only life, sorry. What Insurance is. insurance is. In general. In general, madami pong sangay-sangay po ang mga insurance natin dito sa Philippines. So, gusto niyo po bang malaman yung mga yon sa mga susunod na Tsaka, episodes? sa mga susunod na episodes, ang gagawin natin, isi-simplify natin Tama. yung life insurance para mas madaling maintindihan. Yes. Or yung insurance itself, mas madaling maintindihan. Kasi kunyari, pag narinig mo yung ganitong term, hindi na magiging bago sa'yo. Totoo. 'Di ba? Hindi na, kumbaga, narinig ko yan sa podcast ni Mr. and Mrs. Insurance. So, ganito nila in-explain yan. At the same time, Jen, hindi naman din insurance lang pag-uusapan natin. We will also talk about finances, Yeah. family, Gusto ko 'di ba? yan. Syempre yung family, dahil yan isa sa mga hindi naman expertise natin, pero ito yung love na topic natin. Yes. So, And yan. madami tayong mga struggles. Oh, yung struggles natin 'Di ba? personally na pwedeng maiwasan nila, or kumbaga kung ano yung lesson na napulot natin. So, baka makarelate din sila. Yeah, hindi pa naman tayo ganun ka-expert when it comes to life. Yeah, oo. No, pares tayong natututo pa din sa buhay, and gusto naming kasama kayo sa journey na yon, sa mga experiences na yon, para sabay-sabay tayong matuto. Correct. Diba? Naalala ko nga nung nakaraan lang, yung idol natin din sa pagdating sa finances, si Mr. Chinkitan. So, may interview siya doon sa isang content creator din. Na parang sinasabi niya na, 'di ba laging sinasabi, experience is the best teacher. Pero sabi ni Chinkitan doon sa time na yon, hindi naman lahat kailangan mong pagdaanan. Yung iba, kailangan mo lang aware ka na ito yung pinagdaanan ng taong to. So, at least ikaw, pwede mo ma-avoid yung same mistake, or mas makapag-prepare ka sa sarili mo. So, yun. At least yun yung mga pwede nating topic sa mga susunod na episodes. Yes, at the same time, we're gonna share with you some of the misconceptions na madalas naming naririnig during our client meetings. Yes. Na ano ba yung mga kadalasang rejections na nare-receive natin, and paano natin siya na explain sa mga kliyente. Tsaka paano yung mga problems din na encounter nila with their policies. And ano ba yung dapat na goal ng policy nila. So yun, marami tayong ma-share yan sa mga susunod na episodes. I'm super excited, and with that, that's the end of our first episode, and sana nag-enjoy kayong lahat, and looking forward to the upcoming episodes of Mr. and Mrs. Insurance Podcast. So, if you like to know more about insurance, you can send us a message
And comment kayo sa you videos. can follow us. Yes, please follow us. And ano ba yung goal natin for this podcast is just simply, we want to add value to our viewers. Yes. And to our Existing clients, no, na sana mas mapadali namin yung buhay nyo at sana mag-enjoy kayo. Para lang tayong, alam niyo, habang naglalaba kayo, habang naghuhugas kayo ng pinggan, makinig kayo dito sa podcast na to. Kasi papagaanin natin yung pag-uusap. Yes. Diba? Para kumbaga hindi tayo more on the serious side. Yes. 'Di ba? Hindi yung masyadong technicals yung pag-uusapan. So at least Oo. ma-enjoy nyo lang yung about life, insurance, finances. Yes. So with that, thank you so much and see you on the next episode.